Ngayon, gawin naman natin yung pangalawa kong lulutuin. So, nag-request si ma'am ng sweet and spicy buttered garlic seafood. So, nakabili po ako dahil saktong-sakto linggo to ngayong araw na to. Kung mapapanood nyo siguro Lunes na or Martes. So, meron tayo ditong buhay na buhay pang alimango, pero hindi ganun kalalaki. So, natatakot lang ako masipit. Ayan, ayan. So, meron tayo ditong na nakastay na dyan. Nalinisan ko na yan, nabrush ko na. Tapos, meron din tayong sugpo. Then, yung tahong. Yun lang yung gusto ni ma'am. Then, merong corn. So, medyo may pagkamahalan tong order niya. Pero dahil order na rin niya, gusto kong i-share din sa inyo kung paano ko lutuin. Para naman, kahit pa paano may kausap ako habang nagluluto ako rito. Dahil mag-isa lang naman ako rito sa kusina. So, huwag na natin patagalin. Tara, samahan niyo na ako magluto. Bale, ito mga manay yung sugpo. Malaki-laki to. So, kita niyo naman ang tataba. Ang lulusog. Sarap nito. Then, yung ating tahong na nalinisan ko na. Sariwa to eh. Bumuka nung nilagay ko sa chiller kanina. Kasi, baka mangamoy kung ilalagay ko sa lababo dahil nagluluto pa nga ako ng igado. Then, ito naman yung alimango. Mga buhay pa yan. So, tinanggalan ko lang ng, gumagalaw pa. Tinanggalan ko ng tali. Para pag niluto maya-maya. So, itong tatlo lang. Tapos, yung aking nilalaga na mais. Ito na yung mais natin. Sinobrahan ko kasi yung mga anak ko manghihingi yan. Baka kunin yung sa niluto ko kaya nagpasobra na talaga ako. Painitin ko na yung aking pan. At maglalagay na po ako ng butter. Lalagyan ko ng konting oil para hindi masunog. Then mekos-mekos lang natin. Dahil buttered garlic to, damihan natin ng maraming garlic. Iwasan lang po na masunog. Mix natin. Hindi kailangan sunugin yung bawang ha. Pero dito maglalagay pa rin po ako ng mga pampalasa para naman talagang, alam mo yun, dito niya lang malalaman yan. Maglalagay tayo ng tomato paste. 1 1/2 tablespoon. Then, maglalagay ako ng basil. Oyster sauce. Para malinamnam at malasang-malasa talaga. Mix maigi. Konting chili garlic. Kasi maglalagay tayo ng chili sauce dyan. Hinaan din po ang apoy para may iwasan na masunog. Dito maglalagay na tayo ng ayan, yung chili sauce natin. Dahil sweet and spicy nga to. Mekos-mekos lang natin. Kailangan katamtamang apoy lang ha. Hindi pa nasusunog yung bawang natin. Yung nakikita yung itim-itim na yan. Yung mga herbal na ating nilagay. Tsaka yung ating chili flakes. Maglalagay din tayo ng sugar. Dahil ito nga ay may palo ng tamis, anghang, alat. Ganitong ulam yung masarap papakin eh. Yung imukbang. Mix-mix lang po natin. Then, liquid seasoning. Lagi pong halo ng halo. Imekos nyo ng imekos. Kasi yung ating, tawag dito, yung seafood na gagamitin natin, mabilis po yun maluto. Kaya saglit na saglit lang yan. Dito lang sa mga pampalasa, kailangan mahalo natin ng maayos. Ito po ay optional, pero try ninyo kasi napakasarap nito. Meron tayong liver spread. Pero kung hindi kayo kumakain ng baboy, or bawal kayo sa atay, huwag nyo lagyan. Pero sa mga kumakain, try ninyo. Iba po yung atake na ito. May atake talaga. Haluin lang muna natin. Kailangan, durugin po ninyo para mamix po talaga ng maigi yung mga pampalasa na nilagay natin. Ganyan. Durug-durugin nyo lang. Siyempre, hindi pwedeng mawala. Kailangan natin ng pamintang pinong.
Yung apoy po, kailangan mahinang-mahina lamang po, ha? Hindi po yan sunog, mga manay. Ayan, o. Then, dito, ilalagay na po natin yung ating alimango na maliliit. Yan, gumagalaw pa sila. Kasi, kailangan tumaluto ng matagal-tagal kasi ito yung pinaka makapal yung bahay-bahayan. Tatakpan po natin. Then, haluin po ulit natin. Yung apoy po natin ay mahina po. Yung mga papansin nyo, gumagalaw pa sila. Meron pa silang malay. Tapos maglalagay lang tayo ng konting sabaw ng pinaglagaan ng ating mais. Konti lamang po para maluto ng tuluyan tong ating crab. Kapag malaki yung nabili nyong crab, hiwain nyo sa gitna. Gusto ni customer, sana daw gawin kahit 5. O di masunurin tayo, di ganyan, kalalaki. Kasi pag malalaki yung nabili, Diyos ko, minsan yung 1 kilo, 2 piraso lang. Tatakpan ulit natin. Basta yung apoy po, tayang-tang lang, mahina lang para hindi siya masunog. Then kapag okay na, check ulit natin. Para naman ilagay pa natin yung natitira pa nating 2 sahog. Sahog talaga. So ilalagay ko yung ating tahong. Yung tahong kailangan hugasan pong maigi Tanggalin niyo yung mga buhok-buhok. Para kapag kinain po ng customer. Kasi minsan nandun din yung lansa. Linisan pong maigi. Kuskusin. Lalo na po yung may mga dumidikit na mga bato-bato. Tanggalin po natin yun. So maglalagay pa ulit po ako ng sabaw ng mais. So kailangan hindi siya maiiga ng maigi para hindi naman po masunog yung ating sarsa. Kasi kailangan natin na ma-sure na maluto yung seafood natin. Ilalagay ko na rin yung mais. Yan, haluin po natin. Then, tatakpan po natin, syempre. Huwag niyong kalimutan na hindi tatakpan para maluto po talaga ng tuluyan yung ating nilagay. Check ulit natin. Haluin. Yung tahong po, mabilis lang po yan maluto. 1 kulo lang yan. So, huwag niyo rin patatagalin para hindi kumunat. Pinakahuli natin yung ating sugpo. Solid talaga yung order ni Madam. So, dun sa mga gusto mag-order po nito, message lang po kayo. 3 klase lang yung seafood niya. Pero saan ka naman? Pangsyala, konting-konti lang yung tahong. Mas marami yung sugpo, tsaka alimango. Hindi na po ako naglalagay ng asin kasi mga pampalasa natin, maalat na po yun. So magbabalance na po yun sa ating mga nilagay na sangkap. Bale, ito tatakpan po natin. So lulutuin lang ito ng mga at least yung sa sugpo na lang ilulutuin natin. Mga at least 3 minutes lamang po tapos pwede na. Pwede na natin patayin yung kala natin. This is it mga manay. Wow! Ang bango-bango. So, pwede na natin itong hanguin yung kanyang pinaka-laman. Yung sarsa po niya, para lumapot, palalaputin po natin yan. Kaya kailangan natin tanggalin itong laman. Para iwas po sa malabnaw na sarsa.
So, pwede na natin patayin yung kalan. Then, lagay na natin to sa ating tray. So, same lang po ng laki yung food tray na ginamit ko kanina. Tapos, eto. Kita nyo naman, ito yung literal na talagang mas lamang yung mga mamahaling seafoods kaysa dun sa tahong. So, yung ganito po, sa mga magtatanong, message lang po kayo sa akin. Diyan po sa screen na yan, lalabas po yung aking page kung saan pwede kayo mag-order online. Nagdi-deliver po kami by Lalamove. Sagot nga lang po yun ng buyer. So, kayo na po ang sasagot nun. Grabe, sarap-sarap po. Konting-konti lang talaga ang tahong. Mas marami yung alimasag at anong tawag dito? Sugpo. Lagyan natin ng yan yung mais. So, ito po ay customize ha. Kaya sa mga mag-order, wag niyong sabihin niyo, ba't ganun? Ba't hindi masyadong mas marami yung sugpo? Depende po yun sa request ng customer. Siyempre, mas marami yung mahal na ingredients o yung seafoods, mas tumataas po yung price ng ating food tray. So, doon naman tayo sa ating pinakasarsa niya. Bali, ito po ay palalaputin natin. Bubuksan lang natin yung kalan. Palaputin lang natin ng bahagya para mag-coat talaga dun sa ano natin. Sa buttered garlic natin. So, ito po, naghahalo yung manamis-namis, tapos may anghang. Pag ganito na po na, sakto na po yung lapot, pwede nyo nang patayin yung kalan. Then, ibuhos natin to dun sa ating tray. Minsan po, ginagawa namin, nilalagay namin to sa isang tub para pwede nilang i-reheat. Pero pag request nila na kasama na dito, ganun yung ginagawa namin. Wow! Grabe, nakakatakam oh. At dito nga po, naglalagay din tayo ng lemon. Kapartner po yan sa ating seafoods. Para po pag kinain nila, merong pang balance. So sa mga bawal dito, huwag nyo nang subukan. Pero sa mga hindi, talaga namang nakakataka mo. Mainit-init pa. So, ayun na. Tapos na ako magluto ng ating sweet and spicy buttered garlic seafoods. Ayan o. Hindi ko siya matikman mga manay. Kasi saktong-sakto siya pang isang tray. Baka naman magtaka. Bilang eh. So, ayun po sa mga gusto mag-order sa amin. Pwede po kayo mag-direct message again. Ako po mismo yung nagluluto. At pwede rin po kayong mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong timpla para naman po nasusunod po sa naayon sa inyong gusto. O, diba? Kayo yung masusunod. So, ito na yung ating mainit-init pa. Plus yung kanina. So, ready-ready na yung kanyang order. Kaya naman sa mga customer namin, maraming salamat po sa mga pupunta sa aking mini cafe, sa Lunach Cafe. Maraming salamat po at sa mga o-order, message na po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Paalam!